Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi nakayanin ng puso ko. Ganun ang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, umiinom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus capsule at sa EXL Makabuhay Coffee. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Commandment number 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Narito na ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Napapakinggan tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa impilang ito. One Nutrition, One Nation. Masustansyang hapon, mga kanutrisyon. Oras na naman na magkakasama tayo ngayong Miyerkules ng hapon para po sa panibagong linggo at talakayin ang mga interesting na usapin on all things nutrition. Sinimulan na po natin ang paborito niyong programa tuwing Miyerkules ng hapon, ang One Nutrition, One Nation. Ako po ang inyong host ngayong hapon, Jomay Tonggol po, ng National Nutrition Council. At napapakinggan pa rin tayo sa 50 Nutri-Eskwela Community Radio Stations mula po yan sa Batanes hanggang Tawi-Tawi. Kaya naman, saan man kayo naroroon, I'm sure lagi kayong updated sa latest happening tungkol po sa usaping nutrisyon. Ang bilis ng panahon na mga kanutrisyon, halos 2 linggo na lang at Pasko na. Abay, sigurado ako na iba na sa atin o ang marami sa atin po ay busy na po sa paghahanda ng kanya-kanyang gimmick at excited na para sa mga nalalapit na celebration ngayong Kapaskuhan. And speaking of pagiging handa or ready, napakahalaga rin po na ready tayo sa mga hindi inaasahang pangyayari, gaya nga po ng mga natural calamities at disasters tulad po ng mga naranasan ng iba nating kababayan nitong mga nakakaraang buwan. Very important po sa ganitong pangyayari na masigurong natutugunan pa rin ang health and nutritional needs ng mga tao. At yan ang pag-uusapan natin mamaya sa technical segment, kaya abangan po natin yan. At syempre tututukan po natin ang mga programang pangnutrisyon na isinasagawa po ng iba't ibang organisasyon at ahensya ng pamahalaan sa Nutrition Update segment naman po natin. At syempre mamaya po sa Nutrition Habit for Life ay gagabayan naman tayo sa mga tamang habit na dapat isabuhay sa araw-araw. Para sa atin po mga tagapakinig na mahilig magluto at kumain, syempre hindi pwedeng makakaligtaan ng patok na patok at masasarap na recipe at friendly recipe syempre mula po kay Recipe Princess Rocky Cordero. And sasagutin naman natin sa Tanong Mo, Sagot Ko segment ang mga katanungang pangnutrisyon na bumabag-gabag po sa inyo sa tuwi-tuwi na. Kaya ang gagawin nyo lamang po, mag-comment po sa Facebook page ng One Nutrition, One Nation Radio Program or sa inyong mga Nutri-Eskwela Radio Stations FB page at bibigyan linaw namin ang inyong mga katanungan. Kaya stay tuned lang po at susunod na po ang nutrition updates pagkatapos po ng ilang paalaan. Ipinakikilala ang kampyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa, Sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Okay po, anytime po. Okay.
Nagbabalik ang One Nutrition, One Nation. Ano ang bago pagdating sa nutrisyon? Ano ba ang mga programang pangnutrisyon ang kasalukuyan na umiiral sa ating bansa? Ayan mga kanutrisyon, sama nating aalamin yan dito sa bago nating segment, ang Nutrition Updates. At makakasama natin ngayong hapon si Miss Dawn Marie F. Cabigon. Siya po ang founder ng Reach Out and Feed Philippines Incorporated upang magbahagi po ng update ukol po sa nutrition programs ng kanilang organization. Magandang hapon, Miss Dawn. Ano po ba ang nutrition updates na hatid mo sa amin ngayong hapon? Magandang hapon din sa iyo at maraming salamat dahil nabigyan niyo kami ng pagkakataon na makasama sa programa na ito, and I'm very excited to share updates from our end kung ano yung mga current nutrition programs na aming ginagawa. So sa ngayon, meron kaming ongoing na nutrition program in partnership with a Mega Prime company. Sila yung makers ng Mega Sardines. At meron ang programang ito ay tinatawag na Mega Bigay Sustansya Program, kung saan ay sinusundan namin yung standard na 120 days feeding program by the Food and Nutrition Research Institute. Isa din siya sa isang agency partner dito, kasama din ng DepEd, upang maitawid natin yung mga bata na currently undernourished to a nourished state. So, yun yung main objective ng programa na ito. Ilan ang mga bata na kasama sa programa na ito? 500 na estudyante, public school students, ages 4 to 7 years old. Meron ding mangilan-ngilan na mga up to 12 years old na nakasama. Depende sa estado ng kanilang nutrisyon. So, ang priority natin dito ay yung mga highly wasted na mga estudyante natin na nag-aaral sa mga public schools. Okay, thank you Ma'am Cabigon na Ma'am Dawn sa inyong pagsisimula ng isa sa mga programa po ng inyong organisasyon. Pero backtrack muna tayo ng konti, Ma'am Dawn. Paano po ba, naman po sa amin, paano po ba nagsimula yung Reach Out and Feed Philippines Incorporated, and ano po ba yung pinaka-advokasya ninyo or objectives ng inyong organisasyon? Oo. Alam mo, nagsimula lang kami, very simple. Yung aking co-founder, ang pangalan niya si Choi Titong, mahilig siya magluto at mahilig din siya sa mga bata. Tinanong niya ako kung pwede kaming mag-start ng feeding program sa church sa Taytay Rizal, at ang pinapakain lang namin noong mga panahong iyon, that was 2013, ay mga 60 to 70 kids. Ang objective lang namin noon ay itong mga batang ito ay yung mga palaboy at minsan ay makikita mong nandidimos sa streets. At para hindi sila nandun sa lansangan, sinabi namin ipunin sila sa church at mapakain, mabibigyan sila ng activity. May mga Bible reading din silang ginagawa during those activities. Doon lang nag-start. At pagkatapos noon, nung same year, ay nagkaroon ng Bagyong Yolanda sa Tacloban, at naging malakas ang loob ng team na sabi nila, since nagawa na natin ang programa na ito sa Rizal, bakit hindi tayo tumulong sa Tacloban? At nung time na yon, ako ay connected sa Rotary Club of Hias ng Maynila at nakakuha ako ng konting tulong sa kanila. At agad-agad may team kami na nagpunta sa Tacloban. Ang team namin ay nag-set up sa Palo Elementary School, kung saan at the end of the program, tumakbo siya ng 6 na buwan at 700 students ang napakain ng programa na yon sa loob ng 6 na buwan, sa pakikipagtulungan ng iba't iba pang organization who supported us. And then after that was the time when we decided na to incorporate officially ang Reach Out and Feed Philippines. At the rest is history. Ngayon ay kami ay isa ng licensed and registered Auxiliary Social Welfare Development Agency sa ilalim ng DSWD. At licensed kami sa 6 na regions nationwide. Ma'am Dawn, nabanggit niyo kanina, no, ang inyong pinaka-priority program participants ay mga
bata, elementary schools na nasa public elementary schools, ano. So aside ba dito, meron pa po ba kayong ibang program participants na kinikater? Oo. Salamat sa tanong na yan. Yes. So, meron kaming masasabi kong 3 main programs na tumatakbo simultaneously. So, ang Mega Bigay Sustansya program ay in 6 locations yan. Ito ay sa Region 4A sa Quezon, Cariaya, Lucena at Calawag, sa Santo Tomas, Batangas, sa Visayas, sa Tacloban, Tanawan, and Ormoc City. At sa kauna-unahang pagkakataon sa taon na ito ay nakapag-start tayo sa Tawi-Tawi, which is the first ever location in BARM sa Batu-Batu Central School. Meron tayong 60 beneficiaries dyan. So under the Mega Bigay Sustansya program, ito nga yung in partnership with FNRI and DepEd, lahat ng data ay nanggagaling sa DepEd. Sa Batu-Batu Central School, ito ay diretso sa school dahil hindi naman yan under sa DepEd. Sila din ang nagbibigay sa amin ng recommended beneficiaries nang naaayon sa kanilang baseline. So, yung baseline ay yung kanilang estado sa nutrition, no, based on their height, their weight, their mid-upper arm circumference. Yun ang usually na pinagbabatayan para malaman natin yung kanilang BMI at maklasify sila kung ano bang nutritional status ng mga bata. So yun, in terms of data, kinukuan beneficiaries kami ay nakadepende sa DepEd to provide it to us. At bukod dyan, sa Mega Bigay, meron kaming Project Baon, or ito yung in-house program namin kung saan minimum of 60 to 120 days as well, we provide school meals sa mga bata. So ito ay either pinipick up ng mga bata sa aming feeding stations bago sila pumasok sa school, or it is served sa kantin nila mismo at doon din niluluto doon sa kantin ng eskwelahan. Sino ang mga beneficiary nito? Minsan kasi may mga gaps din, ano. So sometimes even if may ongoing na national school feeding ang ating gobyerno, may mga mangilan-ngilan na may gap in terms of the beneficiaries na nasuserve. So, kapag ganyan ang kalagayan, nakikipag-unayan talaga kami sa principal kung sino yung mga beneficiaries na hindi nakasama sa isang programa ng ating gobyerno at doon natin binibigay yung tulong. Or minsan naman, kung meron na talaga na ongoing sa eskwelahan, ay pinupunan naman namin yung after ng school nila. So we usually serve an early dinner for the kids para to make sure na yung nutrition requirement nila for the day ay mamimit natin. At ang pangatlong programa namin, it's called Ayudang Pangkalusugan or Aid for Nutrition. Ito naman ay isang platform kung saan tumatanggap kami ng mga in-kind donations from different companies, at most of it are mga nutritious food like mga fresh produce, dairy, yogurt or cheese. At ang aming main partner dyan ay ang Sony Music. Nagbigay sila ng pondo para kami ay makabili ng mga cold storage at makapag-invest sa mga logistical requirements para itong mga produce, mga fresh vegetables, sometimes mga fresh poultry or mga canned sardines ay madala namin ng maayos sa ating mga communities na nangangailangan. So sa ngayon, yan yung aming tatlong main programs na tumatakbo simultaneously. Naku, thank you, Ma'am Dawn, at congratulations sa networking na nangyayari sa inyong programa, at marami both government and the private sectors are helping and assisting. Correct. Oo. Kailangan talaga 'yon. Oo. Ma'am Dawn, tatanong ko lang, pasundot na tanong, yung feeding natin sa school, ano po ang participation, or may participation ba ang mga magulang or mga teachers sa paghahanda at pagpapakain ng mga bata? Kung meron po, ano yung kanilang major participation po? Oo. Yeah, magandang tanong yan kasi ang una talaga naming ina-approach kung ang magulang ay available at wala namang trabaho at kalamitan ay nagkaantay lang naman sa kanilang mga anak para lumabas sa eskwelahan.
we actually encourage them to help us in cooking, and some of them actually gets an allowance from being a program participant. So may involvement ang magulang. Kung gusto nila at available sila, they can also cook, prepare the meals. Ang lahat ng meals natin ay naayon doon sa menu ng FNRI. If you no, FNRI, they release in annual calendar, no? So yun lang yung sinusunod namin. So tapos yung sa Mega Bigay, alam niyo naman may mga lugar tayo na hindi talaga accessible ang seafood. Mga nasa bundok, karamihan. So kaya namin naman naging partner dito ang Mega Sardines kasi pinaprovide nila lahat ng mga sangkap na protein source. Ang sardinas kasi ay very healthy, very accessible siya sa protina at pati sa calcium kasi yung bones nung nandun din eh. So with the approval of FNRI, naipasok namin siya doon sa meal planning. At naayon sa, may mga factors kami na consider, no? Yung age ng bata, yung serving size ay naayon din sa age ng bata dahil ayaw din naman natin ng food wastage or gusto natin maubos ng bata kung ano yung inihain sa kanila. Yun. Tapos, ang isa pa ay sa FNRI din to, meron din silang curriculum or programa kung saan I know is every month ay meron silang ginagawang workshop para sa mga magulang namin. Ang workshop na ito covers the budgeting, meaning kung ano yung available budget nila, paano nila yan ma-maximize para maibili nila ng nutritious food para sa buong pamilya. Paano sila dumiskarte? Pwede silang magtanim ng mga talbos ng kamote sa kanilang paligid at paano nila ito ma-incorporate sa daily meals ng kanilang pamilya. At pangatlo ay yung consistency ng paghahain at pagpe-prepare ng nutritious food para sa kanilang mga anak. Kasi we are after the sustainability of the program. Alam nyo naman, after 120 days, ay dapat education yung important dito education ng parents. If I just may add, in terms of education of parents, meron talaga kaming ibang community na ang mga magulang ay hindi talaga alam kung ano ang nararapat na ipakain ng naayon sa edad ng kanilang anak. Meron kaming isang highly wasted na case sa Antipolo kung saan yung nanay ay pinapakain yung anak niya ng kanin tapos tinutunaw niya yung kape at sa tubig at inihahalo sa kanin. At yung anak niya ay talagang skin and bones. So there is really a gap in terms of educating the parents of the kids. At doon magsa-start yon. At ang aming objective talaga ay sa end ng program ay masusustain nila yung nutritional status ng mga anak nila after graduating from the program. Maganda yon, Ma'am Don, kasi hindi lang tummy, no, hindi lang yung big mura yung na-feed sa mga bata, kundi pati yung feeding na din ng kaalaman ng mga magulang na hopefully yung mga natutunan nila doon sa monthly sessions talagang mapapractice nila, maisasabuhay nila sa bahay sa kanilang kaalagan ng kanilang pamilya. And hopefully din yung mga nakikita nating cases ng mga wasting ng mga bata ay ma-refer natin sa talagang tamang health centers or mga health professionals. And also, tama yan. ang ako ding nakitang maganda din dito sa inyong gawain, ma'am, dito sa inyong mga proyekto ay yung in coordination with FNRI nga, I'm sure na nagagabayan kayo ng mga licensed nutritionist, dietitian. Correct, oo. Sa menu, tsaka yung nabibigyan din kayo siguro, I believe ng guide kung papaano matutweak pa yung mga menu para mas aya siya at colorful, magandang tignan para sa mga bata. Kasi alam naman natin medyo may mga batang pihikan or picky eaters. Correct, so I'm picky sure eaters. Mag-guide kayo ng ating mga kaibigan dyan sa FNRI kung papaano mag-serve at mag-prepare ng more palatable sa ating mga program participants. Correct.
Oo, ang ina-address kasi talaga natin dito is yung eating habits ng mga bata na sa kanilang murang edad ay hindi sila after sa mga starchy, sa mga highly processed at sweet na food. Maging yun nga, palatable sa kanila yung mga fresh vegetables na and protein source na kailangan talaga nila para maging malusog sila. And tama din yan kasi ma'am, yung protein requirements nila ay kailangang na na nabibigay sa kanila at this point in time na sila ay tuloy na nag-grow at nagde-develop yung kanilang mga katawan at yung kanilang isipan din syempre habang nag-aaral. So with that, Ma'am Don, maraming salamat po, no? Ayan po si Miss Don Marie F. Cabigol. Thank you uli po, Ma'am Don, sa ibinahagi mo. Maraming salamat po dito sa pagkakataon. Sa ibinahagi niyo pong oras sa amin at sa updates ukol po sa mga programa, sa mga progresibong programa po ng Reach Out and Feed Philippines Incorporated. Talaga mga kanutrisyon, malaking tulong yung maiaambag po ng inyong nutrition program, ng inyong feeding programs, Ma'am Don, para maibsan po ang kagutuman at para na rin po may karagdagang pagkain at sustansya ang mga bata dito sa ating bansa. Kaya mga kanutrisyon, huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa po ang One Nutrition, One Nation matapos po ang ilang paalaala. Narito na tayo sa Kumainment number 8. Mang Moy, Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. may tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanay na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Mang Moy. Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Kayo pa rin ay nakikinig sa One Nutrition, One Nation. Tayo pa rin po ay napapakinggan sa 50 Nutri-Eskwela community radio stations mula po Batanes hanggang Tawi-Tawi dito po sa ating bansa. At ang ating Nutrition Habit for Life ngayong linggo ay huwag magsayang ng pagkain. Ayan mga kanutrisyon, siguradong nakaka-relate ang marami dito dahil simula bata pa lamang, I'm sure, palagi kayong nire-remind ng ating mga magulang, ng ating mga lolo't lola sa atin habang kumakain na huwag mag-aaksaya ng pagkain. Base po sa Food Waste Index Report ng UN Environment Program noong 2021, ang bawat bahay daw or household ay nagtatapon ng lagpas 9 metric tons sa isang taon na kung susumahin po ay maaaring magpakain na po ng 3.1 milyong Pilipino kada taon. Naku, ganyan karami po ang nasasayang na pagkain sa buong mundo, no? Alam niyo ba na kung ano-ano yung mga pagkain ang kadalasang nasasayang? Ayon po sa isang pag-aaral ng DOST Food and Nutrition Research Institute, ang top 3 sa mga pinaka-nasasayang na pagkain ay ang kanin, gulay at karne. Ang mga dahilang nakikita ay ang dami ng portion na nilalagay ng isang tao sa kanyang plato, dami ng miyembro ng isang pamilya at ang mataas na antas sa buhay. Ang gusto natin ay makamit po ang Sustainable Development Goal 12.3 na ma-reduce ang global food waste at all levels by 2030. Kaya naman, para makatulong po sa pag-achieve ng zero food waste, ito po yung ating mga sinasabing tips natin. Number 1, bumili po at kumain ng naaayon sa pangangailangan. Mahalaga ito dahil hindi lang makakatipid ng pera, wala rin masasayang na pagkain. Tip number 2, lutuing maigi ang pagkain at store wisely. Mahalagang lutuin ng wasto ang mga pagkain para iwas panis at hindi masisira sa buong maghapon. At para sa mga mayroon naman pong refrigerator or cooler, pwede rin itabi ang mga natirang pagkain dito. At para sa tip number 3, i-check po lagi natin ang expiration date ng mga binibili nating pagkain. Mahalaga ito dahil kapag lagpas na sa tinakdang expiration date, kailangan nang itapon ng mga delata o iba pang uri ng processed goods. Kaya para maiwasan to,
always check the label. Ayan po. At yan ang ating nutrition habit for the week. Diyan lamang po kayo at magbabalik ang One Nutrition, One Nation. Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Thank you, Jomay. So, ang nutrition in emergencies ay mga nutrition services para maiwasan na mag-deteriorate yung nutritional status ng ating mga vulnerable groups. Ultimately, para maiwasan na mamatay sila because of malnutrition. So halimbawa ng mga nutrition services na ito ay nutrition assessment, infant and young child feeding, micronutrient supplementation, at iba pa. And para mas malinawan po tayo sa konseptong ito ng nutrition in emergencies, meron po bang pagkakaiba? At kung meron po, ano yung pagkakaiba ng nutrition in emergencies sa tinatawag namang nutrition emergencies? Ang kaibahan ng nutrition emergencies sa nutrition in emergencies, ang nutrition emergencies, ito yung mga conditions ng malnutrition tulad ng wasting o yung mababa ang timbang kumpara sa kanyang taas or sa kanyang height or sa kanyang length. Yung stunting, isa yun sa nutrition emergencies. Mababa yung kanyang height or kanyang length kumpara sa kanyang edad. Pwede rin micronutrient deficiencies. Ito yung mga common na mga nutrition concerns kapag meron tayong emergency and disaster. Pakilahad niyo, Ma'am Janice, no, pakishare niyo sa amin yung mga nababanggit po natin na nutrition concerns na kailangan bigyan ng atensyon o kailangan bigyan ng pansin tuwing may emergencies or disasters. So ayon sa pag-aaral, ang malnutrition, particularly undernutrition and micronutrient deficiencies, ay lumalala tuwing may disasters dahil ang kabuhayan nila ay apektado, may problema sa source ng pagkain, posibleng magkaroon ng maraming cases ng diarrhea at infectious diseases, at yung practice ng infant and young child feeding is threatened and possibly impeded or hindered. So yung mga bata, yung mga buntis, at saka yung mga lactating women, meron kasi silang bodies that have greater needs for nutrients. At dahil dyan, masusceptible sila sa harmful consequences ng kakulangan ng pagkain na common sa panahon ng kalamidad. In particular, yung mga bata, mas mataas yung chance nilang mamatay from starvation dahil mas mabilis silang maging undernourished kumpara sa mga adults. Mabilis din silang mahawaan ng infection, Jomay. And they have harder time recovering dahil yung immune system nila ay hindi pa ganap na developed at minsan it's already impaired. So yung mga kailangan natin bigyan ng atensyon, pati na rin yung mga matatanda at yung mga may kapansanan, particularly in terms again of undernutrition and micronutrient deficiency. Paano po ba ginagawa, Ma'am Janice, para masabi nating nutritionally at risk or vulnerable sa nutrition or sa malnutrition ang isang grupo? Paano ginagawa yung nutrition assessment kapag meron or pagkatapos po ng isang emergency para malaman po natin kung sino-sino yung kailangan talagang priority or mabigyan ng agarang atensyon sa kanilang nutritional issues? Meron tayong mga nutrition response teams na may capacity na gumawa ng nutrition assessment gamit yung mid-upper arm circumference upang ma-determine sino yung mga bata na may severe acute malnutrition or moderate acute malnutrition. Meron din tayong MUAC assessment na ginagawa para sa mga buntis at lactating mothers. Nagko-conduct din tayo ng Nutrition Initial Needs Assessment within 24 to 48 hours after the onset ng isang sakuna. Dito, inaalam natin kung ano ang sitwasyon sa evacuation center, ano yung mga nutrition issues nila, at ano yung mga pangangailangan nila na pang-nutrition. And during assessment, nagbibigay na din tayo ng mga interventions
tulad ng making sure na dapat may breastfeeding corners sa mga evacuation centers, nagbibigay ng vitamin A capsules, nutrition counseling at iba pa. Mabalikan ko Ma'am Janice, yung Nutrition in Emergencies or NIE, ito po ba ay nagsisimula kapag nangyari na yung sakuna o yung mga disasters? Paano po ba ang sistema ng implementasyon nito? Kailan to dapat magsimula or kailan to dapat matapos? Palagi nating sinasabi, Jo, may 4 dapat. Ang ibig sabihin, ang nutrition in emergencies or nutrition cluster na siyang namamahala dun sa mga nutrition in emergencies, yung pagbibigay ng mga nutrition services, ay dapat present during the 4 thematic areas. Ito yung 4. Yung una, prevention and mitigation. Pangalawa, preparedness. Pangatlo, response. At pang-4, recovery and rehabilitation. So, sa Pilipinas, meron tayong Republic Act 10121 o ito yung Act Strengthening the Philippine Disaster Risk Reduction and Management System. At dito, meron tayong mga Disaster Risk Reduction and Management Councils. So, at dito rin sinasabi na sa lahat ng thematic areas, yung 4 na nabanggit ko, present yung lahat ng preparasyon natin para pag may sakuna, ready tayo. At sinasabi nga natin, yung ating local nutrition cluster, hindi lang siya active during the response phase, pero active siya dun sa lahat ng phases na nabanggit natin kanina. Kasi ultimately, ang goal talaga natin, ang advocacy talaga natin is be proactive rather than reactive. Kaya mahalaga talaga yung phases ng prevention, mitigation, preparedness, at hindi lang yung response, yung mahalagang phase dun sa buong management natin of emergencies. Sa mga emergencies, no, lalo na po nung pandemic, no, kasagsagan po ng lockdown, marami po tayong nabalitaan at nakikita, napapanood sa news or naririnig sa mga balita ng mga donations, no. Regarding po sa donations, ano po ba yung guidelines natin mula sa DOH kung ano yung mga maaaring ipamigay sa mga tao sa evacuation centers? So sa Department of Health, meron tayong nilabas na policy on donations, specifically on infant milk donations. Ito yung Department Memorandum number 2020-0231 na nilabas natin noong May 15, 2020. Alam mo kasi, Jo, may isa sa karaniwang problema sa oras ng kalamidad yung donasyon ng infant formula at feeding paraphernalia. So nasasaad dun sa policy, ang lahat ng products, pagkain at paraphernalia na covered ng scope ng milk code ay hindi allowed during donation. Pero yung mga produkto naman na hindi sakop ng milk code tulad ng cash, equipment, pinapayagan siya with conditions provided in the Department Memorandum. At yung DOH at saka yung NNC regional offices must be aware of these donations and must be able to track them accordingly. Ngayon, para sa mga bata naman na after all options have been exhausted, yung nag-contact na talaga ng cup feeding, wet nursing, breast milk donations, hindi talaga sila nagbe-breastfeeding nung normal times. Paano yun? Kasi kung hindi natin ina-accept yung donations. So, ang last resort would be milk formula feeding. Pero hindi ina-allow ang milk formula donations. Pwede lamang yung mga local government units natin, sila yung inaasahang bumili ng mga milk formula at mag-follow sila ng certain conditions. So, ulitin ko yun para for emphasis. Hindi tayo nag-a-allow ng milk donations, ng infant formula milk donations or lahat ng mga produkto under the scope ng milk code na i-donate. Pero kapag after all options have been exhausted, lahat ng options, wet nursing, breast milk donations, cup feeding, and after all options, ang last resort na talaga would be milk formula donations. Hindi natin i-allow ang milk formula donations, pero si local government unit, bibili sila nung pangangailangan ng constituents nila ng milk formula. At kailangan mag-follow sila ng certain conditions. Ano-ano ba yung mga conditions na ito, Jomay? So, pinaka-importante, meron silang listahan ng kumpletong mga bata, listahan ng mga recipients
listahan ng mga bata na nangangailangan talaga nito. Kasi kailangan may documentation ng after all options have been exhausted. Ito talaga yung mga bata na nangangailangan ng milk formula. At tanging sa kanila lamang ibibigay yung milk formula donations. Yung milk formula, hindi milk formula donation. Hindi rin isasama yung milk formula sa food packs na dinidistribute sa mga evacuation centers natin or sa mga relief goods. Hindi i-distribute din yung milk in its original form kasi it would create a confusion na baka ina-advertise natin yung milk formula na yon. So kailangan kung ito man ay nasa lata, may takip siya, hindi makikita yung brand ng milk formula. At merong mga kaakibat na mga nutrition education classes kung paano ito gamitin. Mini-make sure din dapat na yung source ng tubig ay safe. Kasi yun yung gagamitin natin na paggawa ng milk formula. Pati din yung pagdilinis ng mga gagamitin ng mga products. Bakit ba natin, importante rin kasi kailangan natin i-emphasize, bakit ba natin hindi inaalaw ang milk formula? Kasi hindi ito sustainable. Dahil darating yung panahon na yung mga nagdo-donate, pwede namang parang one time lang siya. So, paano kapag after donation, wala nang mag-supply agad at mag-donate agad or mag-donate again? So, ang ginagawa natin, si LGU, siya yung inaatasang bumili dahil makakaasa tayo na mag-aalat siya ng funds para masustain din yung pagbigay ng milk formula until such time na makarecover na yung family at makabalik na sila on their own. So yun, in terms of milk formula, kasi yan yung madalas natin concern kapag may disasters and emergency. In terms naman of donations ng mga food items, during emergencies. Ang rule, meron din policy na nilabas si Department of Health. Isa sa rule natin is kailangan at least yung shelf life niya. Wag naman po tayo magdo-donate ng food products na 1 week na lang, 2 weeks na lang ay ma-expire na. Kasi hindi naman natin sure kung makakain agad ito ng mga evacuees natin. So kailangan din yung tingnan yung expiration ng mga shelf products na to. So, importante ito na malaman ng ating mga constituents or ating mga kababayan. Kasi alam naman natin marami talaga tayo sa mga Pilipino na mga generous at mapagmalasakit. Kailangan lang talaga natin silang i-direct, i-educate ano ba talaga yung pwedeng i-donate at hindi pwedeng i-donate. So yun, Jomay. Thank you. And speaking of yung mga nutritionally at risk na mga vulnerable groups, paano po dapat tutukan or pinaiigting po ba dapat ang advokasya tungkol po sa first 1,000 days of life during emergencies? Yan. So gaya nung nabanggit ko kanina, yung mga sanggol at saka yung mga batang musmos, isa sila sa mga vulnerable groups na dapat bantayan during disasters. So ang ating aim is to protect and to support safe and optimal feeding for infant and young children during emergencies and disasters. So kabilang dito, palagi, paulit-ulit, hindi tayo magsasawa na i-promote at protektahan ang breastfeeding, making sure na patuloy yung pagpapasuso ng mga sanggol at musmos na bata kahit pa na andoon sila sa severe and austere environment. Kasi lalo na syempre doon sa mga during normal times ay nagpapadede, nagpapasuso. Tapos dahil because it's a different environment, nasun sila sa evacuation center, hindi yung normal way of life nila, masikip, mainit, and several others. So pinoprotektahan natin yun. Marami tayong mga nutrition counselors, marami tayong mga breastfeeding advocates na dinedeploy sa evacuation center para matutukan at matulungan yung ating mga lactating mothers, breastfeeding mothers on breastfeeding. Importante rin yung complementary feeding. So ating advocacy, yung mga food packs ay magkaroon ng mga food packs specifically for complementary foods. Meron siyang, yung food packs hindi siya lang for adults, meron din for young children. So, at isa din sa ating tinitingnan pagka may kalamidad o may sakuna is making sure na protektado yung ating mga buntis at lactating women.
making sure na meron silang area sa evacuation center kung saan sila pwedeng mag-breastfeeding. Tayo din sa Department of Health, meron din tayo pinamimigay ng mga breastfeeding kits. Ito yung makakatulong sa kanila para ipagpatuloy yung pagpapasuso. Meron tayong binibigay doon, may naunan. Yung travel pillow na dinadala pag mahaba yung biyahe, binibigyan natin yung kasama yun sa breastfeeding kit para making sure na komportable sila sa pagpapasuso. At dun sa breastfeeding corner, meron tayo doon na area kung saan sila pwede maghugas, meron silang privacy para magpa-breastfeeding. At marami din, of course, as I mentioned kanina, marami din tayo mga nutrition counseling na ginagawa sa mga evacuation centers. And isi-segue ko na din, Ma'am Janice, no? Ano yung mga halimbawa ng mga interventions ng programang ito na nakatutok sa first 1,000 days of life? Kapag sinabi po ba din bang nutrition in emergencies ay tungkol nga lang po ba sa pagkain or food commodities, or meron pa rin po bang mga tinatawag nating non-food interventions? So meron tayong 4 na nutrition interventions which is internationally accepted at ina-adapt natin sa Pilipinas. Ito yung infant and young child feeding, micronutrient supplementation, management ng acute malnutrition at dietary supplementation. So, kung mapapansin nyo, hindi itong mga bagong nutrition services. Ito yung mga ginagawa na din natin to during normal times. Yun lamang, ito ay ginagawa natin during emergencies, also pinagpapatuloy during emergencies and disasters. Pinipigay natin ito in severe and austere environment. Tulad ng sa halip na ito ay gawin sa kanilang tahanan or mga rural health units, binibigay natin to sa loob ng evacuation centers. Kasi layunin natin na itong ibigay sa mga vulnerable groups na na-mention natin kanina, sanggol, bata, buntis, lactating women, na hindi dahilan ang emergency para lamang matigil yung mga nutrition services na ito. Tapos kung sa tanong ng mga food-based lang ba yung intervention sa atin, hindi. Meron din tayong mga non-food-based interventions tulad ng nutrition assessment. Kailangan natin mag-assess sa evacuation center, bantayan yung timbang ng mga bata sa evacuation center. Meron din tayong nutrition counseling, maraming mga promotion and advocacy activities tayong ginagawa, at yung mga local nutrition clusters natin from the barangay, munisipyo, province, meron din silang mga cluster coordination tsaka information management services na ginagawa during emergency and disasters. And syempre, Ma'am Janice, no, alam naman natin sa komunidad o sa barangay, andyan yung mga health workers natin, mga nutrition volunteers. Meron po bang guidelines mula po sa DOH para sa mga briefing na gagawin natin, na gagawin po ng mga barangay nutrition workers kung paano po mapaghandaan yung mga pangangailangan pang nutrisyon kapag meron na po tayo nabalitaan na magiging sakuna or emergencies or disasters sa ating lugar? So meron tayong National Nutrition Council Governing Board Resolution number 1, Series of 2022. Bagong-bago ito na nilabas na polisiya o Nutrition Management in Emergencies and Disasters. Sa policy na ito, nakalatag yung lahat ng mga provisions on service delivery, coordination, management structure, upang mapaghanda yung mga barangay natin sa pangangailangang pang-nutrition. Meron din tayong ginagawa ng mga nutrition in emergency trainings na kinukondak natin para mabigyan ng kapasidad yung ating mga barangay, yung ating mga local nutrition clusters na makapaghanda. So sa training na ito, meron tong mga drills, may mga tabletop exercises na ginagawa para ma-simulate at ma-test yung skill nila on nutrition management. Kasi very important talaga na mapaghandaan ng ating mga barangay kasi sila yung turing natin na first responder pag nagkaroon ng emergency or disaster sa kanilang lugar. And bago po kayo pakawala, no, Ma'am Janice, may tips po ba kayo kung paano pa maipagpapatuloy yung pagbawi natin sa kalagayang pangnutrisyon, lalo na po sa mga apektadong bata,
syempre din po sa mga buntis pagkatapos po ng isang sakuna. Importante talaga, Jomay, no, yung recovery and rehabilitation, making sure na makarecover sila, lalo na yung mga ating vulnerable groups, yung mga bata at buntis pagkatapos ng isang sakuna. So mahalaga dito yung papel na ginagampanan ng ating mga local government units para makabalik sila sa normal times. Tulad ng halimbawa pagbibigay ng livelihood activities, food for work, cash for work. Importante kasi ito kasi nga naapektuhan yung livelihood nila during emergency or disasters. Para makarecover sila, makatulong yung ating mga local government units magbigay ng mga livelihood activities. Importante yun para meron silang pambili ng mga masustansyang pagkain para sa mga apektadong bata at buntis. Importante din na mapagpatuloy yung mga regular nutrition programs na binibigay ng mga local government units. At sa loob naman ng pamilya, importante na tingnan, bantayan yung masustansyang pagkain na binibigay natin dun sa mga bata at suportahan yung ating mga buntis sa kanilang sa baby na kanilang dinadala at making sure that makapag-check up sila ulit regularly, maka-take sila ulit ng vitamins, yung normal vitamins na tinitake nila habang sila ay buntis, and may nutrition counseling again para after which ay pagpatuloy ay mag-breastfeeding sila. So importante yung role ng local government units. Kabalik yung nutrition services at importante na mabigyan sila ng livelihood activities para makabalik sa normal times. Masuportahan ng pamilya yung pangangailangan nung mga buntis. And there you have it. Naku, talagang marami tayong nalaman na mga bagong konsepto at saka mga napaigting na mga ideas at karunungan po mula po sa ating resource person. Thank you very much, Miss Janice Feliciano Calixtro, ang ating nutritionist dietitian 5 mula po sa Health Emergency Management Bureau ng Department of Health, sa inyo pong oras at sa pagbabahagi ninyo ng inyong kaalaman tungkol po sa ating episode ngayong hapon na Nutrition in Emergencies. And dyan lamang po kayo mga kanutrisyon dahil magbabalik pa po ang One Nutrition. Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang first 1,000 days, isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. And we're back dito sa One Nutrition, One Nation. Hindi lang masustansya, kundi budget-friendly din ang mga recipes na aming inihahanda ngayon sa inyo kada linggo. Basta masarap, healthy at affordable recipes ang hanap nyo, sagot yan ng ating Recipe Princess Rocky Cordero. At ngayong hapon, Recipe Princess Rocky, ano ba ang recipe na baon mo para sa amin? Ihanda na ang panulat at papel dahil tiyak ng panalo sa sarap ang recipe na dala ko para sa inyo. For today's episode, magluluto tayo ng kulitis pasta. But wait, bago tayo magsimula, tandaan ang ating food safety reminders upang masigurado na hindi lang masustansya, safe din ang pagkain na ating ihahanda. Laging tandaan, maghugas ng kamay nang hindi bababa sa 20 segundo gamit ang sabon at malinis sa tubig bago, habang at pagkatapos maghanda ng pagkain. Ikalawa, siguraduhin na malinis ang lahat ng mga kasangkapan na gagamitin sa pagluluto. At ikatlo, linisin mabuti ang mga sangkap na gagamitin sa pagluluto. Ngayon na ready na ang lahat, let's start cooking! Ang mga sangkap na kakailanganin ay 1 tasa ng mantika, 2 kutsarang bawang dinurog, 2 kutsarang sibuyas tinadtad, 1 kalahating tasa ng macaroni, 1/4 tasa ng giniling na baboy, 4 na tasang tubig at 1 pang tasa ng tubig sa hiwalay na lalagyan, kalahating tasa ng evaporated milk, kalahating tasa ng all-purpose cream, 1 kutsaritang iodized salt, kalahating kutsaritang pamintang durog, kalahating tasa ng dilatang mushroom, 1/4 tasa ng bell pepper tinadtad,
2 tasa ng kulitis at kalahating tasang cheese ginayat. Para naman sa paraan ng pagluluto, magpakulo ng tubig at ilagay ang macaroni at hayaang maluto. Kunin ang strainer at i-drain ang macaroni at itabi. Sa isang kawali, mag-init ng mantika, igisa ang bawang, sibuyas at baboy, lagyan ito ng tubig at hayaang kumulo hanggang sa maluto. Pagkatapos ay ilagay ang evaporated milk at all-purpose cream. Pakuluan ito at bahagyang haluin. Lagyan ng iodized salt at paminta at ilagay na rin ang mushroom at bell pepper. Kunin ang kulitis at pasta at ihalo. Bahagyang haluin ang mixture at lutuin sa loob ng 2 minuto. Budburan nito ng grated cheese. At handa nang iserve ang kulitis pasta. Hango ito sa 2012 Menu Guide Calendar ng DOST Food and Nutrition Research Institute. Ang recipe na ito ay makakagawa ng 6 na servings. At yan ang aking recipe for the week, Miss Jomay. Salamat, Recipe Princess Rocky. Susunod na po ang inaabangan na Tanong Mo, Sagot Ko segment, kaya wag kayong aalis dahil magbabalik pa rin po ang One Nutrition, One Nation. Narito na tayo sa Kumain-ment number 8. Mang Moy, Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. may tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Mang Moy. Sundin ang 10 Kumain-ments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. One Nation. At nagbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Marami po ba kayong tanong tungkol sa pagkain at wastong nutrisyon? Isa ka rin ba sa mga nahihirapan na maka-achieve ng inyong nutrition goals? Huwag mag-alala mga kanutrisyon dahil pagdating sa pagkain, kalusugan at nutrisyon, bibigyan kasagutan namin yan sa ating segment ngayong hapon. At ang tanong po na sasagutin natin ay galing po kay Ma'am Lydia. Siya po ay 30 years old at isa po siyang teacher. Ayan, si Ma'am Lydia. Ang tanong po niya ay, may tips po ba kayo kung papaano mababawasan ang konsumo ng anak ko ng matatamis na pagkain? 7 years old pa lang po ang bata pero palagi matatamis na merienda at inumin ang request niya. Ayan, thank you very much Ma'am Lydia sa inyong tanong. Mahalaga po talaga na at an early age ay magabayan na natin ang mga bata on eating nutritious foods. Siguraduhin, Mami, to practice what we preach. Yan po ang unang rule, no? Mga magulang po kasi ang role model ng mga bata at ang gagabay sa kanila. Kaya dapat sa bahay ay nalilimitahan na po yung access nila sa matatamis ng pagkain. Maaari mong unti-untiing bawasan ang pagbibigay o pagpapabaon ng matatamis na pagkain o sweetened beverages at palitan ito ng healthier food choices gaya po ng fruits, sandwich na may gulay for snacks at iba pang whole foods gaya po ng saging na saba at kamote. Maaari nyo din po gawin, Ma'am Lydia, i-prepare po ang baon sa creative na paraan gaya po ng paghiwa nito sa iba't ibang shapes. At kapag nanghihingi ng matatamis ang bata pagkatapos kumain, ay fruits o prutas na lang po ang ibigay sa kanya at plain water kaysa po sweetened food beverages. Sana po ay makatulong ang aming feeding advice sa iyo, Ma'am Lydia. At para naman po sa iba pa ninyong katanungan, mag-comment lamang po sa One Nutrition, One Nation Radio Program FB page o sa FB page po ng inyong mga Nutri-Eskwela stations at sisikapin po namin masagot ang inyong mga tanong dahil ang tanong nyo, sagot namin yan dito lamang po sa One Nutrition, One Nation. Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, 6
Salamat po sa tiyaga. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. At isang oras na naman ang talakayan ukol sa tamang pagkain at hustong nutrisyon ang ating natapos ngayong hapon. Maraming salamat po muli sa inyong pakikinig at sana po ay marami kayong napulot na kaalaman kung paano pa natin mapapangalagaan ang ating kalusugan at ang kalusugan at nutrisyon po ng ating mga mahal sa buhay. Muli po, nais namin magpasalamat sa mga nakasama natin ngayong hapon. Kay Miss Dawn Marie F. Cabigon, siya po yung founder ng Reach Out and Feed Philippines Incorporated para po sa binahagi niyang latest updates tungkol po sa nutrition programs ng kanilang organisasyon. Thank you din po muli kay Ma'am Janice Feliciano Calixtro, ang Nutritionist Dietitian 5 mula po sa DOH Health Emergency Management Bureau para po sa pagbibigay niya ng kaalaman tungkol po sa ating nutrition, technical segment kanina ng Nutrition in Emergencies. And of course, hindi natin makakalimutan pasalamatan ang ating recipe princess Rocky Cordero at sa production staff, Mr. Joshua De Vera at Miss Pamela Dayan Yanga. Kaya mga kanutrisyon, huwag kayo magpapahuli sa latest news and updates ukol sa tamang nutrisyon. Kaya, i-like nyo na po ang One Nutrition, One Nation Radio Program FB page at syempre po ang National Nutrition Council official Facebook page. At syempre, isama nyo na rin po, huwag nyo po kakalimutan subaybayan ang First 1,000 Days PH Facebook page para lagi kayo updated sa mga gawain at programa ng National Nutrition Council. Kaya mga kanutrisyon, hanggang sa muli, ito po si Jomay Tonggol na tuwing na po ay nagpapaalalang sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Sama-sama tayo magtulungan para sa nutrisyong sapat para sa lahat. Bye for now mga kanutrisyon, ingat po kayo! Let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. Dapat puno, susi sa tamang paglaki. Go grow food na handa mo. First 1,000 days importante, healthy eating para kampante. Paghandaan nutrition ni baby, makinig sa sinasabi. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. Makakamit mo, kakaiba ang iyong lakas, tiyaga at talino.
kaya mo, believe ako sa'yo. Inuod ka sa nutrisyon at alaga ko, inalaga ang wasto ng pagmamahal ko. Alam kong malayo ang iyong mararating. Ang durugo iyong palaganapin. Kumain ng tama at alalahanin. Ang wastong nutrisyon ay dapat alamin. Ang lahat ng pangarap mo'y makakamit din. May tanging lakas ka na tunay at kakaiba. May tanging lakas ka na tunay at kakaiba. Nutrisyon ng unang hakbang at daan sa magandang kinabukasan. Gamitin mo ang kakaiba mong yaman na nasa iyo, ipagpatuloy mo. Kumain ng tama at alalahanin. Ang wastong nutrisyon ay dapat alamin. Ang lahat ng pangarap mo'y makakamit din. May tanging lakas ka na tunay at kakaiba. Kumain ng tama at alalahanin. Ang wastong nutrisyon ay dapat alamin. Ang lahat ng pangarap mo'y makakamit din. May tanging lakas ka na tunay at kakaiba. May tanging lakas ka na tunay at kakaiba. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganatin. Our town, our radio, Radyo Natin.